Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General reading para sa lahat ng Libra, Full Moon and Leo. Ano ba ang mensahe na gustong iparating sa inyo ng inyong mga baraha? Okay, Libra. At wow. So, nakikita natin dito, Libra, na pwedeng ikaw ay may mga issues na pinagdadaanan sa ngayon, mental issues, emotional, mga inner issues, inner quarrels or inner competition sa buhay mo. Sinasabi dito na kailangan natin na same as the Aquarius, kailangan natin na iwasan. Iwasan natin yung tension, iwasan natin yung drama, insecurities, iwasan natin yung pagsasalita ng sobra-sobra. Iwasan natin yun, talk less, feel more. Parang ganun yung sinasabi. Okay, meditate, contemplate, have peace. Okay, Libra? Kasi nasa Pisces siya eh. It's either emotional to or pwedeng intimate relationship siya. Okay? So, kailangan mong iwasan yung tension, iwasan natin yung mga insecurity sa paligid natin. Wait lang, may insect. Wait. Okay guys, sorry. Okay, so dito sinasabi ng baraha, yun nga diba, may insect. So, parang ano siya, symbolizes na yung mga temptation sa buhay mo. So, kailangan mong iwasan yung tukso na makapag-comment ng hindi maganda, makapagsalita ng mga bagay-bagay na hindi mo gusto. So, ano lang, isip na lang natin muna yung ating bibig. Okay, mag-observe na lang muna tayo. I-feel muna natin kung anong mga nangyayari sa paligid natin. Okay. Okay. Libra, ang nakikita ko sir dito, pwedeng may isang tao na parang ano siya, imprisoned siya, nasa restriction siya, parang stagnant energy. Pwedeng hindi naman ikaw yan, diba? So, for example, may kakilala ka na nahihirapan sa trabaho, or pwedeng ikaw din to. Pwedeng ikaw din to. Posibleng may mga situation kayo na yung contract nyo na pinirmahan ay iba sa ginagawa nyo everyday. So, parang slavery na to. Diba? Imprisonment. Sa imprisonment na to is restriction sa kontrata. Walang day off. Kung nasa Middle East ka or nasa ibang lugar, usually, diba, yung hindi naman kailangan mag-day off or hindi binibigyan ng pagkakataon na makapag-day off. Parang ganun. So, correct me if I'm wrong. Okay, so dito sinasabi ng baraha, if ever man na mayroon kang mga ganitong situation na feeling mo nasasakal ka na sa kontrata, sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa trabaho, may iba sa inyo ditong gustong mag-travel, umalis, lumipat, parang ganun. So comment down below if ikaw ay resonated dito. Or pwedeng meron din na injustice, kasi injustice to itong imprisonment or slavery. So pwedeng may mga injustices ka na nararanasan sa ngayon. And sinasabi siya ng baraha dito na siguro kailangan muna natin na mag-breathe in, breathe out. Kasi yung sinasabi ng baraha, baka makapagsalita ka ng hindi maganda. Okay? Talk less, feel more. If may concern ka regarding dito, i-direct mo yon, direkta yun sa taong involved para hindi ka parang alam mo na yun. Kasi kung nasa ibang bansa, mahirap yung sa Pilipinas kasi, and sa other countries, iba Sa Pilipinas, pwede kang, uso yung chismis pwedeng magreklamo ka behind the back ng company or ganito ganyan. Pero sa ibang bansa, kailangan mong i-direct yun sa personal, sa taong may problema ka, or sa company na may problema ka, through email, or pwedeng pakikipag-usap sa iyong employer, or sa iyong superior. Kasi yung mga Pinoy, iba yun sa ibang lahi na direct sila walang plastikan.
may mga plastic din, pero educated, diba? Yung parang professional, na ayaw nila ng tension eh. Ayaw nila ng drama. Ayaw nila ng yung nagsasayang ng oras. If may concern tayo, direct natin yun. Direct natin sa person. So, parang ganon. Instead na magsalita tayo ng magsalita, ganito, ganyan, mag-post tayo ng mag-post, i-directa natin yun sa taong involved. Okay? So, yun. So, nakikita ko, sir, dito, may mga, ang dami-dami yung pangarap sa buhay. But, meron kang, ngayon parang feeling mo, confused ka na eh. Parang hindi mo alam kung matutuloy pa ba to or hindi. Itong pinapangarap mo, especially kung first timer ka sa abroad. And yung expectation mo ay hindi nangyari. Or yung expectation mo ay hindi pareho ng nangyayari sa'yo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, guys, na yung baraha mo ay same lang sa Gemini in Aquarius. So, pwede mo silang panoorin. Yung financial strength na to, kahit saan ka pumunta, kahit nasa Pilipinas ka nga lang, di ba? Kung talagang swerte ka, makukuha mo yung kayamanan. Yayaman ka. Wala yan sa lugar. Wala yan sa kung saan man na mas improved na country. Mayaman na bansa. Di ba? Hindi naman natin parang masisecure na if nasa Europa ka or nasa Amerika, talagang maganda yung buhay mo compared sa mga nasa Pilipinas. Kasi minsan may mga negosyante sa Pilipinas na sobrang sipag nila and yung income nila is talo pa nila yung mga nasa European countries. Parang ganun. Alam niyo yun? So, wag tayong masyadong nakafocus lang sa isang direction. Okay? And yung page of wands sa'yo dito, sinasabi na be careful, kailangan mo proteksyonan ang relationship mo. Kasi may napipredict ka dito eh. Parang relationship issues to. Maraming posibleng relasyon ang pwedeng hindi mag-work sa future. Or pwedeng may iba sa inyo dyan na siguro in a relationship pa lang sa ngayon or wala pang commitment, di pa kasal. Pero feeling nyo, free kayo sa relationship. But, ingat-ingat na lang. Kasi, posible kang magkaroon ng problema sa relationship kung hindi mo mapag-aaralan yung ugali ng taong eto nakasalukuyin mong karelasyon. Lalo na kung may involved ditong kasal na gustong magpakasal. And dito din, mag-iingat din tayo. Protect yourself. Kasi, lalo na yung mga aalis ngayon, papuntang ibang bansa. Lalo yung hindi pa nakapirma ng kontrata. Basahin niyo yung kontrata nyo kasi kung makikita mo dito may 7 of wands and then may imprisonment and slavery. So make sure na yung contract mo is power sa'yo. Hindi yung pinapirma ka lang pero hindi mo naman binasa kung ano yung nakasaad doon sa kontrata na wala ka palang rights na lumabas every weekends or sa bahay ka lang, parang ganun. So kailangan mo yun na malaman kung ano man itong contract na kailangan mong pirmahan. Okay? Or documents, papeles. Thank you guys. Bye!